pananampalataya. Kasi ang perseverance, ito ay nabibigay po sa atin ng courage, strength. At maalala po natin yung salita po ng Lord sa buhay ng bawat isa. Diba? Let perseverance finish work so that, amen, you may become mature. Kailan mag-mature po tayo? And complete, not lacking anything. Nag-mature na po tayo sa gawain po ng Lord. Sabi mo, kapatid, because of your perseverance, because of your faith. Ito, yung perseverance ay kailangan may unlock muna. Unlock the faith of the living, faith that comes from heaven sa atin po. Ito po ang mag-unlock sa atin po ng perseverance natin. Are you with me? At ito po ay, let perseverance finish of works that you may complete, that you make mature. Tingnan mo yung katabi mo, nag-mature lang ang mukha yan. Baka ang kanyang pananampalataya hindi nag-mature. Baby pa rin po yan. Kapag po nakarinig po ng medyo hindi magandang salita, umaalis. Maraming sinasabi. Ang liwanag ang sinabi po ng salita ng Lord. Let perseverance finish to work so that you may be mature and complete, not lacking anything. Sino nag-complete po ito? Ang ipong pananampalataya sa ating pong Panginoon. Sa Friday ay gustong ituro po ito next sa sa aking pong visitation. So ngayon gabi po ay ang aking pong pamagat ngayong gabi. Ito po, united to serve, hallelujah, called to impact. Amen? Sabi mo yung katabi mo, united to serve, called to impact. Nagkakaisang upang maglingkod tayo, dapat magkakaisa po tayo maglingkod. Para sa mabuluhan, amen po ba? Para sa mabuluhan natin, makabuluhan na ating pong pagkilos o paggawa sa ating pong Lord. Are you with me? Kapag hindi tayo nagkakaisa, wala pong makabuluhan na ating ginagawa sa harapan po ng Diyos na buhay. Palakpakan natin po ang Lord. Alam niyo po, ito po yung aking mensahe po last Friday, dapat. Kaya ngayon ko, ibinigay lang po sa akin po ng Lord na ngayon ko po i-mensahe. Kung hindi ko matapos, at least marami pang Wednesday, Tuesday na dapat natin pong gawin. Amen po ba? Para mahiyag po ang salita po ng Lord. Ang aking pong team dito po, United to Serve, Called to Impact. God unite His people, tandaan po natin. God unite His people through Christ, equip them to serve with their spiritual gift. Amen? And send them to make an eternal impact in the world. Kailangan ang kanya po mga anak, kailangan magkaisa para tayo po ay magkaroon po ng makabuluhan na ating ginagawa sa harapan po ng Diyos na buhay. Are you with me? Kaya nga, ang ganda po yung ating pong, yung team, kailangan natin, mag-mature po tayo. And lack anything. Pero kapag hindi tayo mag-mature, wala po yung perseverance natin. Pero ang kailangan perseverance, dapat yung ating pananampalataya ay lagi pong naka-focus sa Lord. Ano pa? God's unite His people not merely to exist together. Hindi po ito po ang gusto po ng Lord. But to serve together and make lasting impact of this kingdom. Amen? Ang ibig sabihin, lasting impact, dapat, hindi po tayo dapat mangamba anuman sitwasyon ng ating buhay. Kailangan yung God's will and God's purpose pa rin na ating pong Panginoon dapat natin gawin. Are you with me? Kasi ang mundo pong ito magulo. Pero ang promises ng Lord sa buhay ng bawat isa, sa Matthew chapter 6, verse 34, do not worry about anything. Amen po ba? Tama ba ako? Do not worry about anything, but therefore, do not worry about tomorrow. Amen po ba? For tomorrow, worry about itself. Each day, it's enough trouble by trouble of its own. Amen po ba? Therefore, do not worry about tomorrow or anything. NIV, New King James Version yung anak, anything yung sinabi doon, ayata eh. Amen po. Praise the Lord. Do not worry about tomorrow, for tomorrow has tomorrow, worry about itself. Sa NIV lang talaga, NIV.
tomorrow, worry about itself. Amen po ba? Each day has enough trouble by its own. Kaya ito po yung kailangan God unites His people not merely exist together, but to serve together. Hallelujah. Kailangan maglingkod po tayong lahat to serve together and make lasting impact of this kingdom. Amen. Ano pong aking mga key verse? Ito po yung aking key verse. Bilisan ko lamang. From Him, the whole body joined and held together by every supporting ligament grows and builds itself up in love as its part does it works. Kita po natin po mga kapatid, lahat po ng part ng ating body, ito po ay may kaugnayan. Hindi po pwedeng yung isa kumikilos. Kailangan lahat po ay nagfa-function. In the morning, di ba? Kapag nagising ka sa umaga, kapag hindi nag-function isang bagay sa iyo, ay ang dami pong apekto. Are you with me? Apektuhan po lahat ng body, ng ating parts ng ating body. Kaya kailangan, para mag-grow po tayong lahat, mabuild talaga sa atin po yung love. Mag-grow tayo. Tayo pong lahat, bilang mga mananampalataya, kailangan inside of the church, kailangan ang love, ang kailangan natin po ay maipakita at maipadama sa kapatid. Para tayo po ay magkaroon po ng part po sa lahat ng bagay. Maalala po natin, makita po natin yung pangangailangan ng iba. Kaya ang ganda nga po yung ating pong ginawa kagabi. Are you with me? Nagkaroon po tayo ng breaking of the bread kagabi. Amen? Biblical yun di po ba? Ay sinabi ng Acts chapter 2, verse 42. Amen? They devoted themselves in apostles' teaching with fellowship and prayer and breaking of the bread. Ayan po ang sabi po ng the breaking of the bread and to prayer. Are you with me? Yan pong sinabi po ng salita ng Lord. Kaya sabi pa ng Paul, every day they continue, met together in the temple court, they broke bread in their home, and they eat together with glad and a sincere heart, praising God, enjoying favor from all the people, and the Lord added to their number daily those who were being saved. Kaya kailangan natin ipakita yung love sa buhay po ng bawat isa. Are you with me? Ano pang Philippians chapter 2? Kinuha ko pa itong key verse ko po, Philippians chapter 2, verse 3 to 5. Hallelujah. Do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Amen? Rather in humility, ang ganda po yung sinabi niya po doon, rather in humility, values others above yourself, ibabalyo natin. Ang ating mga kapatid, hindi. Para sa atin, hindi mo ibalyo kung ano ka, hindi mo hiyak. Dito ako ito, ganyan ako. Ito ang natapos ko, ganito na ako, ganyan. Ang dami ko nang ginawa. Puros ikaw ako. Hindi mo na alam at hindi mo na naibalyo yung ginawa ng ating mga kapatid. Kaya ang sabi niya po dito, do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather in humility, values other above yourself. Kaya kapag wala pong humility, hindi mo maibabalyo ang others. Yung lagi mong ginagawa, ang iyo pong mabaliw mo, gusto mo ikaw lang ang makita, pinakamarunong, pinakamagaling. Pero sa ating gawain, hindi ganun. Are you with me? Ang lagi pong nayataas po ang ating pong Panginoon, not lacking to your own interest. Kita nyo po? Kaya maraming bumabagsak yung kanilang personal interest ang kanilang ginagawa. Hindi po interest po ng Lord. Kaya, not lacking to your own interest, but each of you to the interest of the others. In your relationship with one another, have the same mindset so as Christ Jesus. Lord, i-bless mo ngayon ang oras mong ito, ang ipong salita. Hayaan mo na mapagsaluan po namin ang iyong salita ngayong oras po ito that united to serve, call to impact. Ito po ang aming pong dalangin, O Diyos. Mag-manifest, ma-inspire, ma-enlighten, ma-instill yung salita mo sa amin mga puso. At habang kami nakatayo at gagamitin mo, makita po ang iyong glory sa buhay ng bawat isa. Praise the Lord and glory to God. Amen. Kaya ang aking introduction po dito, God never intended believers to live isolated lives. Kaya mo pa, ikaw, ina-isolate mo ang iyong sarili kasi meron kang tinatago. Are you with me? Meron kang tinatago na sekreto sa iyong buhay. Kaya kapag
sinabihan ka, lalo ka nang lumalayo, hindi mo alam kapag sinabihan ka o ay binigyan ka ng paalala. Are you with me? Hindi ka ikaw para ikaw po ay duduruhin, para ikaw po ay mamaliitin, kundi ito po ay mabigyan ka ng encouragement sa buhay ng bawat isa. Are you with me? Andiyo ba tayo? Kaya, God never intended believers to live isolated life. Throughout our scripture, binasa po natin ang ating mga keyverse po kanina. Throughout the scripture, God calls people into community because together, they can accomplish what individuals cannot. Are you with me? Amen po ba kayo? Hindi mo kayang pagtagumpayin kapag nag-iisa ka lang kapatid. Kailan may kasama kami na nanalangin sa'yo. Ano ba united in impact, strong, united in purpose, strong impact? Ano ba yung ating tip? Ano ba? Ecclesiastes chapter 4 verse 12. Amen po ba? Anong sabi niya po doon? NLT? Some people, anong sabi niya po doon? Ano? Nakalimutan na natin, NLT anak, hindi NLT lang. Paalala lang natin po sa kanila. Sabi niya po doon, a person is standing alone can easily attack and defeated. Two, stand back to back and conquer. Amen po ba? Are you with me? Three are even better for a triple braided cord is not easily broken. Amen po ba? Huwag natin kalimutan po ito. Iyan po yung ating pong team, yung key verse natin, last ating pong leadership, amen, leadership conference natin. Ano pa? The church, itong sinabi ko pong the church is not simply gathering place. Itong building na ito. Pero alam niyo po, sabi mo sa iyong katabi, ikaw yung church Kasi nananahan sa iyo po ng Diyos. Amen? Are you with me? Itong building ito, ginagamit lang po natin to praise para magkaroon po tayo ng place na makapagpuri at makapagsamba sa atin pong Panginoon. The church is not simply gathering place. It is a God's instrument to transform communities. Marami na bang na-transform? Kaya nga po, ang ganda po yung ating pong, nung aking una pong sa life group empowerment natin, nung una. Kaya nagkaroon po tayo, saan? Kunin na at magkaroon kayo ng group. Amen po ba? Yung first Monday natin ay magkaroon po tayo ng breaking of the bread. Amen po ba? Tapos may prayer po tayo. Yung last ay nakakaroon po tayo ng prayer. Paano po para ma-impartation at ma-impact at magkaroon po ng matinding relationship at maging matatag ang bawat mga mananampalataya. Are you with me? Pero wag mo naman pong sarilinin ang iyong kapatid, ipakilala mo kung sino yung pastor mo, sino yung leader mo. Wag ikaw po, ako yon, ako ang nag-ano sa inyo, ako lang ang may-ari sa inyo. No. Lahat po tayo, inside the church, ang nagmamay-ari sa atin ay wala pong iba, ang ating Panginoon who died in the cross of Calvary. Yan po ang Diyos na nagsabi sa Revelation chapter 1 verse 8. I am the Alpha and Omega, declares the Lord, who is and who was and who is to come, the Almighty. Siya po yung ating pong Diyos. Amen? Ulitin ko ulit. Huwag mo nang ilagay anak konti lang para doon lamang pabalik-balik. Baka mahilo sila, aantukin po ang mga kapatid ngayong gabi. Hallelujah. The church is not simply a gathering place. It is a God's instrument to transform communities. We are united not merely for fellowship, but for service. We are called not only to believe, but also to impact the word. Tignan mo yung katabi mo. Kailangan hindi lang sa word. Kailangan natin sa iyo pong community, sa iyong trabaho. Amen po ba? Meron pang nakikita sa iyo na, hallelujah, na makabuluhan sa iyo pong buhay bilang isang Kristiyano. Baka hindi nakikita po ito, kaya hanggang ngayon hindi tayo nag-produce. Kaya ang the leadership, kailangan po tayo ay mag-mature. Amen? Para lacking not anything. Kailangan mag-mature po tayo, i-share natin po yung Word of God.
Sabihin natin po yung kabutihan ng ating pong Panginoon. Are you with me? At lalo yung mga leaders na ayaw pong magbigay ng 10% sa Lord, paalalahanin natin kasi po, bakit? Kayong lahat ng mga leaders, later on, na yung pong tinutupan, kapag silent kayo, pananagutan nyo po. Amen. Ang blessing dapat na maranasan ang kapatid. Kasi ikaw ay source of blessing eh. Hindi nag-ano kayo, alam mo na po may ganito, kailangan i-share mo rin po yung truth. Amen po ba? Palakpakan natin po ang Panginoon. Kailan ma-impact po tayo, magkaroon po tayo talaga ng makabuluhan ng ating pagkilos sa mundo pong ito. Para mabago na po ang mundo. Tandaan po natin, the world today, there is so many chaos. Ang dami ng mga problema. Pero sabi nga lagi ng ating spiritual director, the author, amen po ba? The founder of Jesus Lord Church Worldwide, no other than Bishop Brother Eddie Villanueva, ang sinasabi niya po, ang mundo ngayon ay pasama. Dapat ang mga believers, mga tunay na naglilingkod sa Diyos, ay dapat ay pabuti at pabuti po tayo. Bakit? Para magkaroon po ng impact ang buhay po natin sa mundo pong ito. Amen po ba? Are you with me? Tingnan yung katabi mo, kapatid, sa tagal natin nagsasama, blessed ka ba sa akin? Nabe-bless ba yan sa'yo? Baka may sekreto rin sinasabi, si ganito, ganyan, ganito. Are you with me? No. Kailangan magkaroon po ng impact ang buhay po natin sa mundo pong ito. Hallelujah. Amen po ba? Sabi ko po ito, history shows that every great movement started when ordinary people united around one purpose. Yung mga tayo pong lahat kapag nag-unite po tayo sa gusto ng ating pong Panginoon, mag-i-increase. At lalo pong maranasan po natin ang provision, intervention, and even guidance of the Holy Spirit to each and every one of us. Kaya tayong lahat dapat alam mo yung yung 1 John chapter 2 verse 29. Amen po ba? If you know that He is the righteous, you know that everyone who does what is right has been born of Him. Kaya yung mga tao pong tama at alam niya ang tama sa harapan po ng Diyos, ito po ang mga tao pong ito na ginaguide, iniingatan ng Lord sapagkat nagmula po tayo sa Kanya. Are you with me? Ang nagmula sa Diyos ay hindi iwan po yan. Kasi ang sabi nga kalagi ko po binabanggit po ito, Ephesians chapter 2 verse 10. Verse 10. Sige lang po, magsalita ka lang ate. Praise the Lord. Sige. Praise the Lord. Hallelujah. Sino yan? Ha? Kaya ang sabi po ng salita ng Lord, hallelujah. Ang sinabi po ng salita ng ating Panginoon sa Ephesians chapter 2 verse 10, handswork created in Christ Jesus to do good work and God prepared in advance for us to do. Amen po ba? Kaya history shows that every great movement started when ordinary people united around one purpose. Amen? Are you with me? Palakpakan natin po ang Panginoon ngayon gabi. Isa pa, yung pinakamalakas na palakpak natin po sa Lord. Hallelujah, praise God. The early church had no wealth. Tandaan po natin, ang wala po mga Kaya maalala ko, nung akong minimeditate po dito, umiyak po ako sa Lord eh. Bakit? Nagsimula po tayo, walang-wala eh. Nanghihiram po tayo ng pambayad ng bahay. Amen po ba? Mabuti na lang at nung araw na yun, meron na po tayong sasakyan kaagad. Amen. Kahit 3 beses tayo nagsusundo. Hindi namin kasi, nung mga panahon namin, nung bago po kami, that was 1990s, 1999, 2000, 1999, 2000, napakaluwag pa ang aming pong mga ano po nung araw na mga gasolin. Bibigyan ka ng booklet for 30 days na po yan, ang kapalang booklet. Amen? Hindi ina-account yan. Kaya nung araw, pati yung mga kapatid, binibigyan ko ng yung mga natin po nun, binibigyan ko sila ng booklet. Yung nung araw, ngayon, hindi na, no? Yung booklet ng sleep. Amen po ba? Ibibigay mo lang yun, tapos kukunin yung yellow, maiiwan yung yellow sa'yo. Amen po ba? Yung green lang kukunin nila, yung original. Amen? Ganun po ang ginagawa, ang nangyayari po nun.
Palakpakan natin po ang Panginoon. So, excuse me. Sabi ko po dito, the early church had no wealth, no political influence, and no modern technology. Yet, within a few generations, the gospel is spread throughout the known word. Amen? Are you with me? Kaya nga si Apostol Paul, di ba? Kapag wala naman siyang sakyan eh. Sumakyan nga lang donkey or ano siya, di ba? Pero unang ginawa ni Apostol Paul ay nag-train po siya ng kapwa niya manggagawa. Bago siya umalis sa isa pong bayan, isang city, meron na po siyang naturuan po doon. Ganun po dapat po tayo. I-transfer, yung ating gift na binigay sa atin ng Lord, ay dapat ma-share natin po ito. Ang nakakalungkot, ang tagal mo nang tumutugtog. Ang tagal mo na nagki-keyboard, ni walang isa ka man lang masiran, magkaroon ka ng burden, na ma-share mo man lang nang sabi mo, hindi ako dito talaga mag-stay sa bansang Saudi Arabia. Maari lilipat ako, maari ako pumunta ng Saudi Arabia, sa US, maaring babalik na po ako. Amen po ba? Kailangan magturo ka. Mag-spend ka ng time, oras, sa ating pong Panginoon. Kaya sabi nga po, lagi ko nababanggit sa James chapter 1 verse 17, every good and perfect gift is come from above, from the Father of heavenly light, who does not be changed like a shifting shadow. That's why when you use your gift in every ministry, nag-share ka, lagi pong, laging ini-increase ang Lord, ang wisdom, knowledge, and even your sensitivity, your burden. May burden ka lagi. Amen? Yung ibang ganito mugtog, sometimes in-invite po sa labas kasi ang galing niya eh. Tutugtog na po saan? Sa mga unbeliever. Are you with me? Don't use your give na ganun lamang. Use your give para bigyan ka pa ng Panginoon. Kasi every good and perfect gift is come from above eh. From the Father of heavenly light, who does not be changed like a shifting shadow. When God give you the gift, anointing, power, i-increase ng Lord yan. Kasi tayo po yun eh. Pagmamayari po tayo ng Lord. Are you with me? Sabi mo sa iyong katabi mo, ang pagmamayari po ni Lord ay hindi niya pababayaan. Kundi ini-increase niya ang knowledge sa'yo. Yan po sinabi po ng ano po yun? Ng 1 Peter chapter 2 verse 9. But we are His work. Sabi niya po doon, but you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, God's own special people, who proclaim His praises to Him who called you out into darkness, into marvelous light. Are you with me? Basahin nyo na lang, i-record nyo kayo magbasa. Amen? But we are chosen generation. Tingnan mo yung katabi mo, grabe. Pinili ka pala ng ating pong Panginoon. A royal priesthood. Sasardoteng mataas na sacerdote. Are you with me? A royal priesthood, a holy nation. Grabe. Itong mga ito, na pinili po ng Lord, God's own special people. Special ka. Sabi mo yung katabi mo, napaka-special mo sa Lord, kapatid. Napaka-precious mo sa Lord. Wow. Wala pong kapantay. Precious po tayo sa Lord. Amen? Para tayong masigit pa sa ginto na kumikinang. Masigit pa sa silver. Precious po tayo. To Him who called you out into darkness, into marvelous light. Palakpakan natin po ang Panginoon. Praise God. Glory to God. Hallelujah. Generation gospel is spread throughout known world. Bakit? Why? Bakit po? Hallelujah. Na dapat i-spread po natin po ang gospel. Bakit? Because they were united in Christ and committed to serve others. Amen. Kapag ikaw po ay committed ka sa ating Panginoon, not only committed ka sa iyo pong ministry, but committed ka na sa ating pong Panginoon. Hallelujah. Ang gusto mo ay mapaglingkuran at ma-inspire ang bawat isa. Are you with me? Diyan ba tayo?
Today, God asking the same question. Anong question po? Will my people unite to serve? They can impact. Kapag tayo, nag-unite po tayo, serve, so they can impact the word. Amen po ba? Para sa makabuluhan na ating ginagawa sa mundo pong ito. Sabi mo yung katabi mo, dapat yan po. Di pa sa trabaho natin, amen, ay ginagawa natin yung pinakamainam, pinakamabuti. Hallelujah. Nung ako po yung mag-transfer sa aking company, sa Inma po ako noon, 14 years po kami dyan, 14 years po ako sa Inma, wooden factory. Amen. At dahil ang dami po yung mga hinire na po ng mga company, ang aming pong company, na mayroon na may mga Canadian, lahat po ng department, may manager na po lahat, napakalaki na po yung expenses namin. Kaya medyo nagkaroon ng trouble, kaya ako'y lumipat sa ibang company. Amen. Hallelujah. At mightily naman tayo, for God's glory, ay nagamit naman po tayo sa ibang company. At blines ng Lord ang company na ating pinagtatrabahuhan. Kaya kailangan lang natin yung ating pong, kung paano meron kang impact, meron ka pong dapat makita po sa iyo, makita. Makabuluhan yung iyo pong ginagawa. Are you with me? Para hindi para i-attract mo ang iyo pong boss, kundi dahil yan na po ang buhay natin bilang mananampalataya sa ating pong Diyos na buhay. Huwag natin nakawan yung ating oras. Are you with me? Amen po ba? Kailangan yung 8 hours na trabaho natin, ibigay natin yung pinakamainam. For how many years ako nagtrabaho? 1986. Amen. 1989 hanggang 2024. Amen po ba? Ay 2024 ay tuloy-tuloy po tayo nagtrabaho. 1989 po ako narito po sa Saudi Arabia. Amen. Ay tuloy-tuloy tayo, hindi tayo huminto. Pero kapag nagtrabaho ko sa company, never in my life na dinadala ko po ang aking trabaho sa aking bahay. Minsan lamang po ako nagdala nung ako po andyan po sa Al Rashid kasi wala akong draftsman. Kailangan gagawin ko muna yung kanyang gagawin at kukopyahin niya. Kaya andito po, ginadala ko po nung araw. Nung andyan na po ko sa Al Rashid Company. Amen po ba? Pero never in my life, nadala ko po ang aking trabaho, mga laptop, at tatrabahuin ko po sa bahay. Amen. Mayroon akong 8 hours binigay sa akin ng company, kailangan trabahuin ko po yon. Amen po ba? Kailangan tapusin ko yung aking trabaho, hindi ako nag-go-over. Sometimes lamang kapag meron po akong urgent na kailangan na andun po yung ating consultant, dapat andun po ako. Amen. Pero mostly hindi ako nag-overtime ng Friday. Hallelujah. Kaya dapat i-utilize natin yung time natin eh. Sabi ko, ito ang question eh. Will my people unite to serve so that can impact the word? Dapat yan po ang, tanongin mo yung katabi mo nga, kapatid. Hallelujah. Dapat ganyan ang gawin natin. Makabuluhan yung ating pagkilos at paggawa. Amen po ba? Sa harapan po ng Diyos. Note, when God's people unite in serving Him, they become powerful force that transforms lives, families, churches, and nation. Are you with me? Ulitin ko po. When God's people unite in serving Him, they become a powerful force that transform lives, churches, and nations. Yan po dapat ang ilagay natin po na challenge sa ating mga buhay. Challenge na magbibigay po sa atin ng yung great purpose ni Lord sa buhay po ng bawat isa. Naniniwala po, hindi po tayo pabayaan ng Lord. Lagi ko nababanggit po ito. Sa Matthew chapter 6, verse 16, let your light, New King James Version, let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father in heaven. Are you with me?
Tingnan mo yung katabi mo, may ilaw ba yan? Nagliliwanag ba yan? Kasi medyo manipis na kasi yung buhok sa taas, kaya nagniningning na po tayo. Are you with me? Kailangan matransform. Mag-unite tayo para matransform ang lives, families, churches, and nations. Amen? Andiyan ba tayo? Gising po ba tayo? Ito po yung sinabi ng isang one African proverb says, Afrikano na saliwikain, ito po yung kanyang sinabi. If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. Amen? Kasi walang pakialam yung nag-isa eh. Bahala ka dyan, iiwanan kita. Wala siyang pagtitiis. Wala siyang concern. Are you with me? Magawa niya ng lahat. Yung concern niya, makapaawit po siya, ayos na. Pero hindi si concern saan? Sa kanya pong maturity. Akala nila yung pagpaawit at saka pagsasayaw. Yun na ang sign ang maturity. No. The sign of maturity to each and every one of us is call your friend. Call your sister or your brothers. Hindi mo nakasama na isang linggong ito. Tawagan mo siya. Concern ka sa kanya. Ano na bang nangyayari sa kanya? Kasama mo yan eh. Kasama mong naglilingkod at kasama mong gumawa sa magandang bagay para sa Diyos na buhay. Amen? Kasama mo yan para makapagbigay ka ng courage, makapagbigay ka ng, word of encouragement. Are you with me? Andiyan ba tayo? Kaya sabi, if you want to go fast, go alone. Wala kang pakialam eh. Ang mga transport niya minsan, pag wala pa siya, alis na ako, hindi ka pa bababa. Amen po ba? Pero ang sabi ko dito po, if you want to go far, go together. Gusto ba natin pong lumayag po tayo? Lumayo po tayo? Mag-unite po tayo. Kailangan yung burden ng bawat isa, burden mo rin. Anong problema ng bawat isa? Problema mo rin, kapatid. May part ka sa kanya. Are you with me? Hindi ba tayo? Hindi yung, ganito ang gagawin mo, kapatid, di ka pa nanalangin eh. Ganito ang gagawin mo na, ganyan. Lalo kapag medyo mataas po yung spiritual being mo. Huwag kang mag-a-advise sa iba. Kahit ikaw po nakamataas na po ang iyong calling, dapat pag-pray mo muna kung ano yung kalooban ng Lord. Tanungin mo muna, kapatid, ano mo, ganito ka ba? Ano ba yan? Ano yan? Amen po ba? Then you pray. Amen. Huwag tayong magmadali. Baka may bibitiwan mo lang ang kapatid. Kailangan unite to each and every one of us. Isulat nyo ng malaking. Yan, ano? If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. Di ba hawakan pa yan eh? Hindi kita iiwan, kapatid. Kasama kita. Amen? Pag may problema ka, kailan alam natin ito. Amen po ba? Are you with me? Sa pong gabi nga, pumunta kami sa isang sabi ng isang kapatid, ganito yung problema ko po ngayon eh. Amen po, hindi kami nakatulog ng gabi, kundi ipinalangin po siya eh. Are you with me? Hindi malit na problema eh. Pag ang nag-o-open ng isang kapatid, ibig sabihin, may trust sa'yo. Na alam niya na pwedeng pakinggan ng Lord ang lahat ng ating dalangin. Are you with me? Are you with me? Huwag kang mahiya na magsabi, kaya, baka ganito, baka ikwento sa iba. No. Are you with me? Piliin mo lamang mga taong talagang seryoso na laging nakafocus saan? Sa God's mandate ni Lord sa buhay ng bawat isa. Bigyan nyo lamang po ako ng 15 minutes. May 15 minutes po ba? Kailan? 9:30. Yan po ang aking prayer eh. Hallelujah! Ang sabi ko pa dito po sa introduction, above principle, it seems throughout Scripture. God never intended, sabi ko po dito, His people to accomplish His mission alone. Kaya nga meron tayong mission, vision eh. Anong mission natin? Magtawag ako dito ngayon. At saka, baka matapos. Mission at saka vision. Hallelujah. 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 Andiyan pala yung aking apo. Okay, anong mission natin, apo? Tayo.
Lakasan mo. Mamaya, tawa ko sa matanda ang mission at vision natin. Sige, lakasan mo na. To bring all people to the kingdom of the living God regardless of race, status, beliefs, and religious affiliation through the saving, healing, delivering, and transforming powers of the Lord Jesus Christ. Yan po ang mission natin. Kapag nag-iisa ka, nagagawa, you cannot fulfill the mission. Are you with me? Hello? God never intended His people to accomplish His mission alone. Kaya nga meron tayong mission eh. Meron tayong core values, MBB, mission, vision, and core values. Ano yung vision natin? Sige, tignan natin po. Dapat may magtaas din eh, dito eh. How about si AC? AC, you know that vision? A glorious church? Evangelizing, discipling Filipino and all the people of the world, through teaching, preaching, and living out the full gospel of the Lord Jesus Christ. Yeah. You know it? Come on. A glorious church, evangelizing, discipling, and living out the full gospel, discipling all Filipinos and all the people of the world through teaching, preaching, and living out the full gospel of the Lord Jesus Christ. Praise the Lord. Amen. Yung kaya core values natin, yung P-Life natin. Siguro sa matanda po natin. Kaya siguro ni Ate Ella ito eh. Kaya ba Ate Ella? Ate Bella? Hindi pa kaya. Sino kayang dito? Si Kuya, kay Carlito? P-Life. Halika na, sige. Kumpletuin natin, people to accomplish His mission alone. Kailangan po tayo ay magkaisa to complete the mission. Ihayag na natin ngayong gabi sa kanila. At ito ang mission natin at kaya kailangan tayo mag-unite tayo. Praise the Lord po. P-Life po. P for passionate love for God. L for love and compassion for others. I for integrity. F for faithfulness. And E for excellence po. Praise God. Amen po ba? Kaya hindi intended po ng Lord na ang isa ma-accomplish po natin ang ating mission. Kailangan po tayo po ay hallelujah. Kailangan sama-sama po tayo ma-inspire, ma-instill sa ating mga puso. Are you with me? Di ba tayo? Nasa introduction pa lang po ako. Tingnan po natin po, si Noah, di ba? Nag-isa ba si Noah na lumakad? Hindi po. Kasama niya po ang kanyang family. Are you with me? Hindi siya nag-isa. Bakit? Walang makatulong si Noah eh. Nung matapos na po ang ating pong flood, di po ba? Hindi niya makumpuni lahat po ng animal sa loob ng po kanya pong arko. Kailangan may kasama niyang kanyang family para ma-accomplish yung God's plan, God's purpose ni Lord sa buhay ng bawat isa. Ano po? Sa Genesis chapter 6, verse 6 to 7, Noah was 600 years old when the flood waters come on the earth. At anong sabi niya? And Noah and his son and his wife and his son's wife entered the ark to escape to the waters of the flood. Ilang taon na po si Noah? 600. Kung nag-isa siya, ma-fulfill kaya yung God's purpose ni Lord? No. Kailangan kasama niya po ang kanyang katulong, katuwang kasama. Kaya ikaw din kapatid, kailangan ma-fulfill ang glorious agenda ng Panginoon. Hindi tayo dapat mag-isa. May kasama tayo lagi. Are you with me? Andiyan ba tayo? Si Moses. Nanalo ba si Moses sa labanan kung wala siyang kasama? Moses had Aaron and Hur. We leaders, pastors, coordinators, leaders, workers, and even attendees of Jesus Lord Church worldwide, Jesus Lord Church ER, kasama kayo namin para magtagumpay po tayo at i-spare po tayo ng Lord sa lugarin po ng KSA. Hindi lamang si Kuya Robert, kayo din po ay kasama po namin. Hindi namin po ito ay i-build na kami lang ito. No, kasama kayo namin lahat sa tagumpay ng ginawa sa atin po ng Lord. Paano po, saan ba yung, saan natin po makikita?
Sa Exodus chapter 17, 12 to 13, di mo ba? Then Moses had grew tired. They took a stone and put in under him, and he sat on it. Aaron and Hur held his hand up, one on one side, one on other side, one on the other, so that his hand remained steady till sunset. Ano nangyari? So Joshua overcome the Amalekite army with the sword. Kayo na magbasa yan. Kasi maghapon po yan, di ba? Kapag nakataas po ang kamay ni Moses, nananalo po sila Joshua. Dahil nangawit siya, pag bumababa pa po ay natalo po sila. Nakita ngayon po si Aaron at si Hur ang sikreto. Kaya nagdagay na po sila ng bato. Pero hindi pa sapat. Siyempre, hinawakan na po ang kamay ni Aaron. Ni Moses. At nagtagumpay po sila. Amen! Sabi ko, ang tagumpay ng bawat isa, united to serve, call to impact. Kailangan magkasakasama po tayo. Are you with me? Para makonquer natin kung saan tayo nilagay ng ating pong Panginoon. Sino pa? Si Nehemiah, head builders. Di po ba? Nag-isa ba si Nehemiah? Bagamat may burden po siya, bagamat ang ganda po yung kanyang trabaho, nasa hari po siya, di po ba? Ang sarap ang kanyang buhay, nakakatulog siya ng maayos, taga-timpla ng pagkain, ng hari, nasa safe place na siya, nasa comfort zone po siya. Pero narinig niya po ang balita ng galing kay Hinani, andun po yung kanyang burden. Andun po yung kanya pong pursigi na dapat may tayo muli ang wall of Jerusalem. Kasi ruin na eh. Pinagtatawanan na po ang mga Israel nung araw. Are you with me? Pero tandaan po natin, pag nag-unite po tayo at kasama kayo, walang sino man pwede makadlang sa God's purpose, God's plan ni Lord sa ating pong gawain. Are you with me? Bigyan nga natin po palakpak po ang Lord. Kung agree po kayo dyan, hallelujah, praise the Lord. 5 minutes na lang hallelujah. Anong sinabi sa Nehemiah chapter 2, verse 17? Then he said, sino nagsabi po dito? Si Nehemiah. Then he said to them, you see the trouble we are in. Jerusalem lies in ruins and gates have been turned with fire. Come! Ang sabi po with fire. Burn, its gates have been burned with fire. Ang sabi po ni Nehemiah, come! Let us rebuild the wall of Jerusalem and we will no longer be in disgrace. Are you with me? Kaya yung nag-unite na po sila. Are you with me? Nagkaroon ba ng tagumpay? Yes. Hindi na sila dinuduro ng ibang bansa. Dahil ang Lord ang gumawa sa kanilang lahat. Amen po ba? Are you with me? Andiyan ba tayo? Ito mga gusto ko pa sana i-expound ito pero ano na eh. Sino pa po na kailangan may kasama? Si Paul, had Timothy, Silas, Barnabas, Titus, Luke, and many others. Are you with me? Sila po yung ginamit ng Lord para saan? Para magkaroon po ng gospel, magkaroon po ng mai-share po ang gospel ng salita ng Lord. Are you with me? Kaya ba ni Paul kung siya lang? No. Kailangan nyo. At maging si Jesus Christ. Meron po siyang 12 disciple. Are you with me? Tinuruan niya po ng 3 years. May 3 years pa nga yung isa. Tumiwalag eh. Gusto niya makapantay po ang Diyos, si Jesus Christ. Pero tandaan po natin, hallelujah, yung 12 disciple niya po, nung alam niya po na discern niya na isa po si Judas na magkalululo sa kanya, hindi niya po tinakwil. Hinugasan pa rin po ang kanyang paa. Are you with me? Andiyan ba tayo? Hello! Pinakita niyo po yung kanya pong passion. Yung kanyang love. As Son of the living God. Are you with me? Hindi mapufulfill ang kalooban ng Panginoon. Ano pa nangyari po? Nehemiah chapter 2 verse 17. Then he said to them, you see the trouble we are enduring. Ay, sana ba yan?
To, Acts 16, 25 to 26. Sabi po dito po, about midnight, ang sabi po dito po, about midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the other prisoners were listening to them. Suddenly there was such violent earthquake that the foundation of the prison were shaken. At once all the prison doors flew open and everyone chains come loose. Di ba ba? Nagkaroon po ng joint prayer. Nagkaisa, at even sa body of Christ, ay nanalangin po sila. Amen po ba? Di ba tayo? Nagkaisa po ang mga kapatid that the early church work together. Amen? Tayo din dapat, ganun po ang ating pong gagawin. Hallelujah. Na kailangan ay magtrabaho po tayo. Sa second slide, anak. God's kingdom has always advanced through people who were united. Amen po ba? Mag-a-advance ng kingdom ng ating pong Panginoon pag ang kanya pong mga anak ay nagkakaisa. Sabi mo yung katabi mo, kapatid, magkaisa po tayo. Manatili po tayo sa presence ni Lord. Our mindset, our mind, our heart, our being, our spirit, ay ililit po tayo ng ating Panginoon sa tagumpay na gusto ng Diyos sa buhay po ng bawat isa. Are you with me? Kaya sabi lagi ng Lord sa atin sa Psalm chapter 41 verse, ay sa Isaiah chapter 41 verse 10, fear not, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will help you. Yes, I will uphold you in my righteous right hand. That is the promise of God to each and every one of us. If united, i-advance po natin po yung kingdom. Hallelujah. Through people who were united, ay yung kingdom ng Lord ay gagawa ang Panginoon ng mga bagay na himala. Ano pang sinabi po ng Joshua chapter 1 verse 9? Amen? I have not commanded you. Be strong and good courage. Do not be afraid. Do not be discouraged. For I am the Lord. I am with you always. Amen? Promise po ng Lord. Wherever you go, hindi lang sabing always. Wherever you go. Saan man po tayo pumunta, sasamahan po tayo ng Lord. Are you with me? Kapag nag-unite ng kanyang mga anak, sasamahan po tayo ng ating pong Panginoon. At hindi tayo pababayaan ng ating pong Diyos. Andiyan ba tayo? Kasi magkakaisa ng mindset natin Kaya sabi po ng 125 verse 18, the Lord Himself goes before you and He will be with you. Deuteronomy chapter 31 verse 8, the Lord Himself goes before you and He will be with you. I will not leave you nor forsake you. Do not be afraid. Do not be discouraged. Are you with me? Sinabi din po ng Psalm chapter 145 verse 18. Amen? Hallelujah. Ano sabi niya po doon? Maalala niyo ba? Hindi nyo na, pati ako hindi ko natin maalala. Ano sabi niya? The Lord is near to all who call on Him, to all who call on Him in truth. Kaya yung united, magkaroon po tayo ng pagkakaisa. Dito natin maranasan ang matinding impact ang ating buhay sa mundo pong ito. Amen? Kuntal, bigyan nyo lamang po ako ng 2 minutes na lang. Sige. Today we live in the world filled with division. Tama ba ako? Ano po yon? Political division, radical division, family division, and church division. Amen po ba? Nalulungkot po ako kapag ang mga kapatid, may sasabihin pa ng iba. Amen. Naiyak pa ako nung nung last one day, nung may umuwi, may nasabi sa akin na napaiyak pa ako sa Lord. Ganun ba ang mentality po ang mga kapatid? Ang pinaglilingkuran natin ang Diyos, hindi naman kami, hindi naman tayo Ang Lord. Siya ang may-ari itong church na ito. Yung health natin, hindi tayo babayaan ng ating Panginoon, mga kapatid. Stay in the presence of God. Hallelujah. Amen po ba? Ako po yung chinek up po nung yesterday for the glory of God. Amen.
Tinignan po ang aking dugo dito po nung nagkaroon po ako ng ano dito. Ang taas, 185. Lalo akong natakot. Amen? Pero nung kahapon, glory to God, hallelujah, 100% ay okay na okay ang physical na katawan ni Kuya Robert. 120 over 20 ay 80 ang aking pong dugo. Amen? Para blood pressure. Kompleto po lahat po yan ay maayos. Amen po ba? Are you with me? Tapos dahil po gusto kong magpa-check up, baka gusto ako ng ECG. Sabi ng doktor, bakit? May sakit ba ang iyo pong dibdib? Wala naman doktor, hindi ka pwedeng i-ECG kapag wala kang naramdaman sa iyong dibdib. Okay, ito na lang ang gawin na. Favor ng Lord. Sabi po ng doktor, sige, ganito ang gawin natin. Lagay ko na lang na meron naramdaman ka para ma-admit ka, ma-check. Glory to God, lumabas po yung ating ECG. Ay, hallelujah, maayos naman po. Nai-inlove pa rin po pala ang puso ni Kuya Robert sa aking sister wife. Amen po ba? Are you with me? Hallelujah, praise God. Glory to God. Hallelujah. Bilisan ko na lamang, di ba? Ang mundo po ngayon ay field of division. Amen? Political division, radical division, family division, and church division. Yan, ang mga bagat. Pero, ang reply ni Lord po sa atin po dito, yet Jesus prayed for us. Ito po yung pray ng ating pong Panginoon. That they all may be one. Ito po yung prayer po ng ating Panginoon. Yan po ang John chapter 17, 20-21. My prayer is not them alone. I pray also those who will believe me through their message. Sabi ng verse 21, that all of them may be one, Father. Just as you are in me and I am in you. May they also be in us so that the world may believe that you have sent me. Kapag pala nagkakaisa po tayo, may impact po tayo sa mundong ito dahil minahal po tayo ng ating pong Panginoon. Minamahal po tayo ng Lord. Ito po ang nag-iisa at tanging taglayin natin na kapag naglilingkod po tayo, meron nang nag-i-intercede sa atin. Sino po? Hindi yung naunang mga believers nandun na sa taas, kundi ang Lord. Ang nagbibigay sa atin, nag-i-inter sa atin para tayo magkaisa. Are you with me? Kaya yung mga kapatid, iba yung kanilang mentality. Delikado po ito. Huwag kayong magtiwala po sa kanila. Magtiwala po tayo sa Diyos. Huwag din kay Kuya Robert kasi maraming kahinaan po si Kuya Robert. Amen po ba? Pero kapag pinipressure po tayo sa gawain ng Lord, ito yung gusto ng Panginoon Para magamit saan? Yung talent, yung wisdom, knowledge sa buhay ng bawat isa. Are you with me? Pero kapag ganyan ka lang, nakaupo ka lang, walang challenge. Are you with me? Kaya pag uwi mo, iyan na po yung sinasabi, Simbawe. Simbawe. Okay na naman. Pagdating po na naman po ng Friday, Simbawe. Yung gift na binigay po sa iyo ng Lord, hindi mo nagagamit. Gamitin mo naman yung gift. Kaya nagpapasalamat ako sa Lord. Ang ganda po yung ating pong parang hawak ka, parang matouch ko na po yung kalangitan. Ang galing, ang ganda. Amen. Thank you very much, Kuya Bolter. Siya po ang gumawa nito. Pagpalain ka ng Lord. Palapakan natin po ang Panginoon ngayong gabi. Palapit na po ako, tapusin ko na po ito. Bakit pinag-pray po tayo ng Lord? Bakit? Anong dahilan? Because unity becomes the platform of God's power. Bakit tayo pinag-pray na po ng ating pong Panginoon? Because unity becomes the platform for God's power. Ano pa? Our purpose is not simply to attend the church. Sa church. Our purpose is to become God's hands and feet. Are you with me? Kayo'y kamay ng ating Panginoon. Kayo ngayong Bible, walking Bible ng Lord Kaya kapag hindi mo na-share po ng salita ng Lord, ay delikado po ito. Kaya mga kapatid, dun muna ako sa introduction natin. Sa ako po, ibibigay sa inyo po yung gustong ipaabot sa atin ng Lord. United,
Ano po? United to serve, called to impact. Mahaba kasi itong ano ko eh. Pero, praise God, tayo po'y tumayo ngayong oras pong ito.